Ang mga aliens mula sa kalawakan, na tinatawag na mga parasites, ay dumapo sa Earth, at nagsimulang kontrolin ang ilang utak ng mga tao upang mabuhay. Samantala, nakilala natin ang isang lalaki na si Izumi, isang nerd na walang magawa sa buhay, hanggang sa punto kung saan hindi niya matingnan ang kanyang ina sa mga mata. Minsang sinubukan niyang tumulong sa bahay at siya ay nahulog sa upuan, at sa puntong iyon napaso ang kanyang ina para lang mailigtas siya sa kumukulong kaldero ng mantika. Si Izumi ay mahimbing na natutulog nang biglang sinubukan ng isa sa mga parasites na pumasok sa kanyang utak, ngunit merong isang hadlang, naka-earphones si Izumi kaya hindi nakapasok ang parasite sa kanyang tenga. Sa halip ang parasite ay pumunta sa kanyang ilong, ngunit bumahing ito, at siya ay nagising. Nakita ni Izumi ang parasite at napagkakamalan itong isang ahas. Sa gulat, kinuha niya ang isang kwaderno upang lapidin ito. Gayunpaman, ang parasite ay nakapasok na sa kamay ni Izumi, sinusubukang gumapang patungo sa kanyang utak. Mula roon, habang nag-iisip, ginamit ni Izumi ang kanyang mga earphone bilang pansamantalang bendahe upang pigilan ang pagpasok ng parasite. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga magulang ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid na nagulat sa ingay. Ipinapaliwanag ni Izumi na may ahas na pumasok sa kanyang kamay, ngunit kapag lumingon ang kanyang mga magulang, wala silang nakikitang kakaiba. Kaya, inaakala nila na siya ay nagkakaroon ng masamang panaginip. Dumating ang susunod na araw, si Izumi ay nagising, at tila bumalik lahat sa normal. Kasama ni Izumi ang kanyang mga magulang na nag-aalmusal. Habang kumakain, nabanggit niya na ang kanyang kamay ay parang namamanhid. Inaalok siya ng kanyang ina ng isang masarap na almusal, ngunit nagpa siya si Izumi na kakain na lamang siya ng tinapay. Nag-aalala ito sa kanyang ina dahil hindi na siya kumakain tulad ng dati. Biglang may lumitaw na gagamba sa mesa, at si Izumi ay nagulat dahil talagang takot siya sa mga gagamba. Pagkatapos ng almusal, si Izumi ay papunta na sa paaralan. Sa kanyang paglalakad sinubukan siya ng kanyang kaibigan sa pagkabata na si Saturday Umi na sorpresahin ng isang suntok, ngunit hindi na maalaya ni Izumi na hinaranggan ito ng kanyang kanang kamay, nagulat din siya katulad niya. Gayunpaman, iniisip ni Saturday Umi na nagbibiro lang siya at alam niyang naroon siya. Sinusubukan ni Izumi na magpaliwanag, ngunit biglang may hindi inaasahang nangyari. Hindi niya sinasadyang nahawakan ang malambot na bahagi ni Saturday Umi nang sinusubukang magpaliwanag, nagalit ito at sinampal siya bago tuluyang umalis. Sa sandaling iyon, kinuha ng isa pang kaibigan sa pagkabata, si Yuki, ang kanyang salamin at nagtanong kung bakit niya ginawa iyon. Nagkibit-balikat na lang si Izumi at sinabing hindi niya alam. Nagpapatuloy ang araw ng pasukan, at si Izumi ay nagsisimulang matulog sa klase. Nahuli siyang gumagamit ng kanyang telepono, na pinagbabawal, at pinagalitan siya ng kanyang guro. Pagkatapos ng klase, umuwi si Izumi at napansin ng isang batang babae na malapit ng mabangga ng kotse. Walang pag-iisip, nagmamadali siyang nagpakabayani at inihinto ang sasakyan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nagbago ang kanyang kamay. Kaya't pag-uwi niya, sobrang na-overwhelm siya at pagkapasok niya sa kanyang silid, naglabas siya ng kutsilyo, iniisip na tusukin ang kanyang kanang kamay, ngunit may nangyaring hindi kapani-paniwala. Nag-iiba ang kamay niya na parang mukha, parang humanoid, na tinatawag na Migi. Ito ay ang parehong parasite na pumasok sa kanyang kamay kanina. Ipinaliwanag ni Migi ang sitwasyon, at bahagi na siya ngayon sa kamay ni Izumi. Nagsisimulang tumawa si Izumi sa kalokohan na ito, at pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin si Migi, ngunit madaling pinigilan siya ni Migi. Nagtataka, tinanong ni Izumi si Migi kung ano ba talaga siya. Gayunpaman, sinabi ni Migi na pagod siya at nakatulog. Pagkatapos nito, sinubukan ni Izumi na maghanap ng mga sagot sa internet tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit wala siyang mahanap na anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, kaya nagpa siyang matulog na lang muna. Kinabukasan, may nakakagulat na nangyari, napagtanto niya na si Migi ay natututo at ngayon ay nakakapagsalita ng mas fluent. Ibinahagi ni Migi na hindi niya talaga alam kung saan siya nanggaling, ang natatandaan niya lang ay masama ang loob niya na hindi niya naabot ang utak ni Izumi. Nag-aalala, tinanong ni Izumi kung plano niya na kunin ang kanyang utak ngayon. Ipinaliwanag ni Migi na hindi ito posible dahil nag-mature siya nang hindi nakakapasok sa utak ni Izumi, kaya huli na para pasukin pa ito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Migi ang isang bagay na mahalaga, kung sila ay magkahiwalay, ang parasite ay mamamatay, at ang braso ni Izumi ay mawawala.
Kaya sa ngayon, kailangan nilang magtulungan at humanap ng paraan para magkaisa. Sama-sama si Izumi sa kanyang mga magulang para sa almusal, at sinurpresa niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng paghingi ng mas maraming pagkain kaysa karaniwan. Samantala, ang kanyang ama ay nakikinig sa balita, at nalaman nila na may mga marahas na insidente na nangyayari sa buong bansa. Ang mga insidenteng ito ay sanhi ng iba pang mga parasites na kumokontrol sa isipan ng mga tao at kinakain ang sinumang makasalubong nila. Habang nag-aalmusal Perrin, may lumabas na gagamba sa mesa pero sa halip na magpanik, mahinahon itong kinuha ni Izumi at itinapon. Pagkatapos ay tumungo siya sa paaralan, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang ruta ang tatahakin niya. Sa sandaling iyon, nagising si Migi at tinanong siya kung saan siya patungo. Sinabi ni Izumi na pupunta siya sa police station, at kinotre siya ni Migi na huwag pumunta doon, nag-aalala na baka magdulot ito ng problema sa kanilang dalawa, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang maramdaman ni Migi ang presensya ng isa pang parasite. Gustong malaman ni Izumi kung paano niya ito nalaman, at ipinaliwanag ni Migi na nararamdaman niya ang presensya ng kanyang sariling uri at hinuhusgahan kung gaano sila kalayo. Matapos maglakad ng kaunti, nagsimulang matakot si Izumi at naisip ang tumalikod, ngunit pinigilan siya ni Migi. Iginiit na kailangan nilang malaman kung ano mismo ang nangyayari, kaya't nagpa siya silang magpatuloy. Sa isang eskinita, nakikita nila ang isang parasite na kumokontrol sa isang aso, na nasa proseso ng pagkain ng isa pang aso. Ang aso, na ngayon ay host ng parasite, ay nakikipag-usap kay Izumi, inamin ang kakulangan sa kaginhawaan at ginagamit ang isang hayop bilang host body nito. Sa sandaling iyon, inalertuhan ni Migi si Izumi sa panganib. Gustong kontrolin ng asong parasite ang kanyang utak. Mabilis silang gumawa ng plano at nagpa siya na harapin ang banta ng direkta. Hinihintay nila ang asong parasite sa isang parke, na naglalayong tapusin ito. Habang nangyayari ang paghaharap, ang asong parasite ay nagbabagong anyo sa isang may pakpak na nilalang at hinahabol sila. Ngunit bago niya sila masaktan, si Migi ay sumasailalim din sa isang pagta-transform. Sa mabilis na katumpakan, inatake ni Migi ang puso ng parasite, tinitiyak na ang buhay ni Izumi at ang pag-iral niya ay mapangalagaan. Pagkatapos ng kanilang matinding pagtatagpo, nagpa siya si Izumi na hindi na siya pupunta sa pulisya nang walang proteksyon ni Migi, sa takot na siya ay madaling targetan ng iba pang mga parasites. Nang maglaon, sa paaralan, sumali si Izumi sa isang laro ng basketball sa klase ng Pei. Iminumungkahi ni Yuki na kung makakashoot siya sa kanilang laro, maaaring makatulong ito na magkaayos sila ni Saturday Umi. Sa tulong ni Migi, nakashoot si Izumi bago matapos ang laro. Pagkatapos ng laro, inayos ni Yuki ang isang sandali mula kay Saturday Umi at Izumi upang mag-usap ng mag-isa. Humingi ng paumanhin si Izumi, at ipinahiwatig ni Saturday Umi na maaaring patawarin niya ito kung pupunta sila sa isang date sa susunod na araw. Sumang-ayon si Izumi dito, ngunit napansin ni Migi ang naunang pagnanais ni Izumi para sa isang mas matalik na relasyon kay Saturday Umi, na nagpahiya kay Izumi. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Kazuki, isa pang kaklase nila na may gusto rin kay Saturday Umi. Hinahamon ni Kazuki si Izumi sa isang labanan, at sa kabila ng isang mahirap na simula, si Migi ay namagitan at biglang sinuntok si Kazuki, na nagligtas kay Izumi. Pagkatapos, ibinalita ni Yuki ang nakakabagabag na balita tungkol sa kumakalat na mga pagpatay sa buong mundo, na nagudyok kay Izumi na umuwi at mag-imbestiga. Habang nagsasaliksik, ipinaliwanag ni Migi na ang mga pagpatay na ito ay ginagawa ng mga parasites na dumarating mula sa kalawakan. Ang paghahayag na ito ay nagudyok kay Izumi na tanungin kung tama para sa kanila na manatiling tahimik sa sitwasyon na ito, dahil sila lang ang tunay na nakakaunawa sa sitwasyon. Iminumungkahi ni Izumi na dapat nilang ipaalam ito sa pulisya, gayunpaman, tumanggi si Migi, iginiit na hindi niya naiintindihan ang kanilang moral na pananaw. Naniniwala si Migi na ang pag-uugali ng parasites ay natural na bahagi lamang ng kanilang kaligtasan, kumakain para mabuhay. Kinontra naman siya ni Izumi, na binibigyang diin ang kahalagahan ng buhay ng tao, ngunit nahihirapan pa rin si Migi na makiramay, na nagsasabi na siya ay pangunahing nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Binanggit ni Migi na ang kanyang uri ay may mas kontroladong appetite sa pagkain kaysa sa mga tao, at pagkatapos ay hiniling ni Izumi sa kanya na huwag muna itong pag-usapan, dahil sama-sama ang pakiramdam niya. Lumabas si Izumi upang makalanghap ng sariwang hangin at napansin ng isang lalaki na walang ingat na nag-aaksaya ng kanyang pagkain.
Nararamdaman na naman ni Migi ang pagkakaroon ng isa pang parasite sa malapit na lugar. Bilang tugon, nagpa siya si Izumi na magtungo sa isang isolated na lokasyon, iniisip na kung siya ay hahabulin, maaari niyang harapin ang kaaway. Kapag siya ay mag-isa na lang, biglang lumitaw ang parasite. Binabalaan ni Migi si Izumi na kung sasalakayin ng kaaway ang host nito, haantong ito sa pagkamatay nilang dalawa. Ngunit napagtanto ng parasite na ito ang mahinang estado ni Migi at nagmumungkahi ng isang bagay na hindi inaasahan, na pagsamahin ang parehong katawan. Nagta-transform ang parasite, pinuputol ang sarili nitong kanang kamay, iminumungkahi nito na kung sumanib ito sa braso ni Izumi, magiging mas malakas sila at posibleng mabuhay ng maraming taon. Pagkatapos ay hiniling ng parasite kay Izumi na patayin ang taong kanilang tinitirhan, ngunit nang nainip, nagpa siya itong gawin ito mismo. Si Migi ay namagitan, pinipigilan ang pag-atake at sa huli ay pinapatay ang parasite. Naguguluhan si Izumi at tinanong si Migi kung bakit niya ito niligtas. Diretsyong sagot ni Migi, na hindi siya sigurado kung talagang gagana ang pagsasanib puwersa, kaya inuna niya ang kanyang kaligtasan kaysa sa anumang bagay. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Izumi kasama si Saturday Umi para mag-date. Magkasama silang naglalakad, at ikinwento ni Saturday Umi kung paano nag-aalangan ang kanyang mga magulang na palabasin siya dahil sa kamakailang pagdami ng mga pagpatay. Sa wakas ay nakarating sila sa isang parke kung saan nakatagpo sila ng ilang mga lalaki. Sa kasamaang palad, ang mga batang ito ay nakikibahagi sa malupit na pagkilos ng pagbato sa isang pusa, na labis na ikinagagalit ni Izumi at Saturday Umi. Bilang tugon, nilapitan ni Izumi ang pusa, iniligtas ito mula sa lupa at tinuruan ang mga lalaki ng leksyon tungkol sa paggalang sa mga hayop bilang mga buhay na nilalang, at hindi mga laruan. Ang mga lalaki, gayunpaman, ay gumanti ng may paghihiganti sa pamamagitan ng pagpuntirya ng kanilang mga bato kay Izumi. Ngunit madaling napigilan ni Izumi ang kanilang mga pagtatangka at nagbigay pa nga ng babala na nag-iiwan sa kanila na natatakot at nanginginig. Habang pinag-iisipan ni Izumi ang kanyang mga talakayan kay Migi, napagtanto niya na ang kalikasan ng tao ay hindi palaging kasing bait nito. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip ng hawakan ni Saturday Umi ang kanyang kamay, ngunit may napansin siyang kakaiba sa kanang kamay ni Izumi at sa halip ay hinawakan niya ang kaliwang kamay nito. Tinatanong ni Saturday Umi kung siya nga ba talaga si Izumi, at pinatunayan niya na siya nga. Kinabukasan, nagtungo si Izumi sa paaralan, at bago siya makarating doon, inalertuhan siya ni Migi na may bagong parasite sa malapit, at ang parasite na ito ay nasa kanilang paaralan. Maya-maya pa ay nagkukumpulan na ang mga estudyante sa auditorium. Humakbang ang punong guro at ipinakilala ang bagong guro sa matematika, si Rika. Sa isang nakakagulat na twist, sinabi ni Migi kay Izumi na si Rika ang parasite na naramdaman niya. Habang nagpapakilala si Rika, kinumpirma ni Migi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Izumi. Sabik na mas makita siya ng malapitan, sinubukan ni Izumi na makipag-eye contact kay Rika. Gayunpaman, naramdaman niya kaagad siya bilang isang kapwa parasites. Natapos ang kaganapan sa auditorium, at nagkomento si Migi na si Rika ay hindi kapani-paniwalang matalino. Nagawa niyang makihalubilo ng maayos sa lipunan ng tao, na pinananatiling buo ang lugar ng kanyang host. Idinagdag ni Migi na tila gusto ni Rika na iwasang magdulot ng pinsala sa loob ng lipunan sa ngayon, na naglalayong makihalubilo pa sa mga tao. Kasunod nito, dumalo si Izumi sa klase ni Rika kung saan kumikilos siya tulad ng sinumang regular na guro. Nagtalaga siya ng ilang problema sa textbook sa mga estudyante at pagkatapos ay lumapit kay Izumi. Nakatayo sa tabi niya, nagtatanong si Rika kung bakit hindi pa niya nasasagot ang mga problema, na ikinagulat ni Izumi, at mabilis siyang humingi ng tawad dito. Nang matapos ang klase, hiniling ni Rika kay Izumi na bisitahin ang counseling office. Doon, pinapagaan niya ang kanyang tensyon, tinitiyak kay Izumi na wala siyang intensyon na saktan siya. Nagpahayag siya ng pagnanais na makipag-usap ng higit pa at nagmumungkahi ng isang pulong pagkatapos ng klase. Inihayag ni Rika na curious siya tungkol sa kanya dahil siya ang unang kaso ng kanyang uri na nakatagpo niya, at gusto niyang magbahagi ng ilang impormasyon. Nang maglaon sa isang coffee shop, nakipagtagpo si Izumi sa kanyang guro, at napansin niya na may kasama siyang isa pang parasite. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, tinanong ni Rika si Izumi para sa kanyang opinyon kung ano sila. Si Izumi ay tumugon na sila ay mga nilalang na kumakain ng mga tao.
Pagkatapos ay isiniwalat ni Rika na nagkaroon siya ng isang relasyon sa lalaking kasama niya at ngayon ay buntis siya. Muli niyang tinanong si Izumi tungkol sa kung ano ang lumalaki sa loob ng kanyang tiyan. Biglang sumingit si Migi, iginiit na ito ay isang normal na tao. Kinumpirma ito ni Rika at muling tinanong ang kanyang naunang tanong tungkol sa kanilang kalikasan. Gayunpaman, nananatiling hindi sigurado si Izumi at pinangangasiwaan ang pag-uusap upang matuto ng higit patungkol sa kanila. Sa talakayan tungkol sa kanilang pinagmulan, biglang tumayo ang lalaki at nagpas siyang umalis. Naniniwala siya na ang pag-unawa sa kanilang pagkakakilanlan ay hindi magbabago ng anuman. Sa kanyang pag-alis, sinimulan ng lalaki na makita si Izumi bilang isang banta na dapat alisin. Ipinaalam ni Rika kay Izumi ang isyu ng kanyang pagnanais na mapanatili ang kanyang mukha ng tao, at tinitiyak niya sa kanya na hindi siya gagawa ng marahas na aksyon maliban kung pipilitin niya ito. Gayunpaman, marahas na binabalaan siya ni Rika na kung sasalungat siya sa kanya, buburahin niya ang buong klase nila, na nag-iiwan kay Izumi na labis na nag-aalala. Kinabukasan, bumalik si Izumi sa klase ni Rika, ngunit biglang naramdaman ni Rika at Migi ang presensya ng lalaking kasama nila sa coffee shop. Ang parasite na ito ay gustong patayin si Izumi sa loob ng paaralan at sinimulan niyang alisin ang sinumang guro sa kanyang daan. Dahil dito, inanunsyo ng punong guro na ang lahat ay dapat lumikas dahil sa isang intruder. Si Izumi at ang kanyang mga kaklase ay nagsimulang lumabas at nagmungkahi si Migi ng isang mapangahas na plano kay Izumi. Gamit ang kanilang mga kaklase bilang mga distractions habang ito ay abala sa kanila, si Izumi ay maaaring kumilos ng mabilis upang atakehin ang puso ng lalaking parasite. Sa kabila ng plano, nagpasya si Izumi na hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang mga kaibigan at pinili niyang harapin ito ng mag-isa. Nang maglaon, dumating si Izumi sa isang hallway at nagsimulang magbarikada ng mga mesa. Pinayuhan siya ni Migi na hindi nito nakikita na magkahiwalay silang entity, kaya baka mapagsamantalahan nila iyon. Sinira ni Migi ang isang metal na bar mula sa isang upuan at ibinigay ito kay Izumi, na nagmumungkahi na magkasama silang lumaban. Napagtanto nila na ang lalaking parasite ay nasa isang palapag sa ibaba nila. Tinulungan ni Migi si Izumi na umakyat sa bintana para mas madaling makadaan sa mga barikada. Sa sandaling iyon, naglunsad ng isang pag-atake ang lalaking parasite kay Izumi. Gayunpaman, humakbang si Migi upang protektahan si Izumi at pinangangasiwaan ang pag-atake. Ginagabayan niya si Izumi sa pagsulong patungo sa kanilang kalaban, umaasa sa kanilang partnership. Unti-unti, sila ay humahakbang patungo sa lalaki na may hawak na metal bar. Isang pag-atake ang ginawa ni Izumi sa dibdib ng lalaki, na nagdulot ng nakamamatay na sugat. Ang pagkakaroon ng sugat ay nag-iwan sa lalaking parasite na parehong masaktan at maguluhan, hindi maisip kung paano siya maaaring saktan ng isang tila regular na tao. Hinimok ni Migi si Izumi na tapusin ang lalaking parasite, ngunit tumanggi si Izumi, at naninindigan siya na hindi siya magiging mamamatay tao. Ang hindi pagkakasundo na ito ay nagbibigay sa lalaking parasite ng isang pagkakataon upang makatakas, at nagpasya ang lalaki na kailangan niyang lumipat ng katawan dahil ang kasalukuyang katawan na kanyang sinasakop ay hindi nakapakipakinabang. Plano niyang pumunta kay Rika para makisalo sa katawan nito, ngunit nang makarating sa lokasyon ni Rika, natuklasan niya na nagtakda siya ng bitag. Bilang resulta, nawasak ang lalaking parasite dahil sa isang malaking pagsabog. Lumipas ang ilang buwan, at muling nagbubukas ang paaralan. Dumadalo si Rika sa isang lecture, ngunit nalaman ng mga guro ang kanyang pagbubuntis, isinasaalang-alang ang kanyang katayuan bilang walang asawa at ang kawalan ng katiyakan ng pagkakakilanlan ng ama ng pinagbubuntis niya, at pagkatapos ay pinag-isipan nilang paalisin siya. Para makaiwas sa atensyon, tinalikuran ni Rika ang kanyang pagkakakilanlan bilang tao. Bago umalis, mayroon siyang huling pagpupulong kay Izumi. Sa panahon ng pag-uusap na ito, nagbigay siya ng isang palaisipan, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay ipinanganak na may paunang natukoy na mga patakaran. Nang mapangasiwaan niya ang utak ng tao, nakatanggap siya ng utos na ubusin ang lahat ng tao. Tinanong ni Izumi si Rika tungkol sa kanyang mga plano para sa sanggol. Tumugon si Rika na siya ay nagnanais na mag-eksperimento dito, at kung walang itong silbi sa kanyang layunin, papatayin niya ito. Ikinagalit ito ni Izumi, at nang naramdaman ni Rika ang kanyang galit, inihanda niya ang sarili niya na patayin siya.
Gayunpaman, napansin niya na unti-unting nawala ang galit ni Izumi, ang pagkaunawang ito ay nagpahinto sa kanya, at nagpasya siyang iligtas ang kanyang buhay. Nang maglaon, sa gabi, binisita siya ng ina ni Rika. Agad niyang napagtanto na ang taong nakikita niya ay hindi ang kanyang anak at sinubukang alertuhan ang pulisya. Nag-transform si Rika at pinatay ang sarili niyang ina, ang katotohanan na nalaman ng kanyang ina ang kanyang pagbabalat kayo ay nagpagulat kay Rika. Kasunod nito, natuklasan ni Izumi na maaari na ngayong humiwalay si Migi sa kanyang braso sa loob ng 3 minuto at maaari ring mag-transform sa mga kagamitan, gaya ng isang baril. Samantala, ang mga magulang ni Izumi ay nagpaplano ng isang bakasyon sa Sakurazaki, na iiwanan siyang mag-isa sa bahay. Sa kanilang pag-uusap, ang kanyang ama ay sumasalamin na si Izumi ay hindi kailanman dumaan sa isang rebeldeng yugto, at iniisip niya na maaaring ito ay dahil sa isang insidente noong maliit pa si Izumi. Iniligtas siya ng kanyang ina mula sa mainit na mantika, na nagdulot ng galos sa kamay ng kanyang ina. Pagkatapos ng kanilang talakayan, nagpaalam sa kanya ang kanyang mga magulang, na hinihiling sa kanya na alagaan ang kanyang sarili sa kanilang pagkawala. Kinabukasan, nagtungo si Izumi sa paaralan at mabilis na napansin ang isang nakakabagabag na eksena. Si Kazuki ay inaatake ng isang grupo ng mga lalaki, nag-aalala, pumasok si Izumi sa eksena at hinihimok silang tumigil. Lumapit ang isa sa mga lalaki at inatake si Izumi, ngunit hindi pa nanghinaan ng loob si Izumi, at pinipilit niyang umatras sila. Nang marinig ito, ang kanilang pinuno, si Mitsui, ay nagpasya na i-target si Izumi sa halip. Nagpatuloy ang pambubugbog hanggang sa makialam si Kana, isang magandang babae, at hinikayat si Mitsui na huminto. Nagtataka, tinanong ni Kana ang pagpili ni Izumi na makialam sa kabila ng kanyang maliwanag na kahinaan. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga mata nito, nakaramdam si Kana ng kakaiba at nababahala. Nagtatanong siya tungkol sa pagkakakilanlan nito, ngunit nanatiling tahimik si Izumi. Sa paaralan, sa kalaunan, sina Saturday Umi at Yuki ay nagtatanong kung anong nangyari kay Izumi. Sinabi niya na maliit na bagay lang ito, at sinasabing hindi na ito mahalaga. Ang kaibigan ni Izumi na si Kamito ay nagpakita at pinuri siya sa pagligtas nito kay Mitsui. Nag-aalok si Kamito ng kanyang suporta, na nagsasabing hindi na muling mahaharap si Izumi sa mga problema ni Mitsui. Pagkatapos ng klase, sabay na umalis sina Izumi at Saturday Umi, at nakasalubong nila si Kana na naghihintay kay Izumi. Naguguluhan siya sa desisyon nitong hindi tumakas kanina, na feeling niya ay kakaiba ito. Tiniyak ni Saturday Umi kay Kana na ang mga aksyon ni Izumi ay pangkaraniwan lamang. Kasunod ng kanilang maikling pag-uusap, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakad. Lingid sa kanilang kaalaman, si Mitsui ay nagtatago sa malapit, at ipinadala niya ang kanyang gang upang harapin si Izumi at dukutin si Saturday Umi. Pagkatapos, narating ni Izumi ang isang isolated na lokasyon kung saan naghihintay si Mitsui. Ang paghaharap ay naging pisikal, at sinimula ni Mitsui ang pag-atake kay Izumi. Sa kabila ng mga suntok, iginiit ni Izumi na pigilin ni Migi ang pakikialam. Gayunpaman, nilinaw ni Migi na kapag nasaktan siya ng malubha, hindi siya magdadalawang isip na makialam. Kahit sa matinding pagsisikap, nagsimulang matalo si Izumi sa laban at medyo hindi na nakontrol ang emosyon, nagpa-trigger sa pagbabago ni Migi sa isang sandata. Sa isang mahalagang sandali, dumating sina Kamito at Kazuki kasama ang kanilang mga kaibigan, na magitan upang iligtas sina Izumi at Saturday Umi. Pagkatapos ng away, dinala ni Saturday Umi si Izumi sa kanyang bahay upang gamutin ang kanyang mga pinsala, at nagpahayag siya ng takot sa nangyari. Nag-open up si Izumi sa kanya, iniisip kung weird ba siyang kasama, at ina-assure siya ni Saturday Umi, ibinahagi na sa palagay niya ay kamangha-mangha siya para sa pagtatanggol para sa iba. Pagkatapos ay inalok siya ni Izumi ng isang inumin upang manatili, ngunit tumanggi siya. Habang nagpaalam sila sa isa't isa, biglang lumitaw si Kana. Dumating siya upang humingi ng tawad sa kaguluhan at iniabot ang kanyang kamay para makipagkaibigan. Nakipagkamay si Izumi sa kanya, ngunit biglang nakaranas si Kana ng kakaibang sensasyon. Naramdaman ni Izumi ang kanyang pagkabalisa, kaya mabilis siyang nagpaalam kay Kana. Pinaalalahanan ni Migi si Izumi na maging maingat kay Kana, dahil mayroon siyang banayad na kakayahang maramdaman ang parehong mga senyales na nararamdaman ng mga parasites. Idinagdag niya na pati si Saturday Umi ay nagtataglay ng katulad na kakayahan, ngunit medyo mas mahina ito kumpara kay Kana.
Sa ibang eksena, ipinakita ang mga magulang ni Izumi na nag-e-enjoy sa kanilang bakasyon. Gayunpaman, lumitaw ang isang parasite at madaling pinugutan ng ulo ang kanyang ina. Maya-maya, nakatanggap si Izumi ng tawag mula sa isang payphone. Ang nasa linya ay ang kanyang nasugatan na ama, na nagpupumilit na bigkasin ang salitang, halimaw, kasama ang pangalan ng ina ni Izumi. Ang tawag ay biglang natapos na iniwan si Izumi na nawasak. Kinabukasan, nagising si Izumi na may pag-aalala, naghihintay pa rin sa pagbabalik ng tawag ng kanyang ama. Sumingit si Migi, pinaalalahanan siya na may paparating na bagong parasites. Handang ipagtanggol ang sarili, kumuha si Izumi ng kutsilyo mula sa kusina, at ipinaalam sa kanya ni Migi na ang parasite ay nasa kanilang pintuan. Sa pagbukas ng pinto, nabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng parasite, at ito ang ina ni Izumi. Siya ay dumating upang hanapin ang kanyang ama, na mahimalang nakaligtas sa pag-atake. Sa sandaling iyon, nagsimulang makipag-usap si Izumi sa kanyang ina na para bang naroon talaga siya. Sinubukan ni Migi na mga tuwiran sa kanya na hindi siya ang kanyang ina, ngunit bago pa makapagsalita si Izumi, ang ina niya ay sumailalim sa isang pagbabago at mabilis na tinusok ang puso ni Izumi. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, umalis ang ina ni Izumi, at nang makita ang malalang sitwasyon gumawa si Migi ng isang mahalagang desisyon. Sumanib siya sa puso ni Izumi, na nagpasimula ng isang pamamaraang nailigtas ng kanyang buhay. Nagtitipon si Migi ng iba't ibang mga supplements tulad ng asukal at tubig, ipinamamahagi ang mga ito sa loob ng katawan ni Izumi. Kasunod ng procedure, nagising si Izumi sa tunog ng tumutunog na telepono, at nang isinuot niya ang kanyang salamin, napagtanto niyang nagdudulot ito ng malabong paningin. Inalis niya ang mga ito at tumungo sa banyo kung saan natuklasan niyang sinliyohan ni Migi ang sugat niya sa dibdib. Naalala niya ang mga nangyari, at siya bumagsak sa pagkabalisa. Maya-maya, muling nagriring ang telepono, sinagot ito ni Izumi at nalaman niyang ospital ang tumatawag. Tiniyak ng nurse na ligtas ang kanyang ama at humiling ng damit para sa kanya, pumayag si Izumi na magdadala siya ng mga damit ngunit ang kanyang mga plano ay nag-ambala sa pagdating ni Saturday Umi. Nagpahayag siya ng pag-aalala para sa kanyang pag-absent sa klase. Ipinaliwanag ni Izumi ang nangyari sa kanyang ama at ang pangangailangang umabsent ng ilang araw sa klase. Sa isip ni Izumi gusto niyang makapaghiganti, at tumungo siya sa Sakurazaki. Nang maglaon, sakay ng isang barko, si Izumi ay nawala sa kanyang pag-iisip hanggang sa isang babae na nagngangalang Hayase ang lumapit sa kanya, at nagtatanong siya tungkol sa kapakanan ni Izumi. Hindi pinansin ang tanong niya, tinanong ni Izumi kung taga Sakurazaki siya. Pagkumpirma na taga dun siya, tinanong ni Izumi kung alam niya ang daan patungo sa ospital. Sinabi ni Hayase na alam niya na nagudyok kay Izumi na hilingin ang kanyang tulong sa paggabay sa kanya doon. Samantala, binisita ng pulisya ang ama ng Izumi at ibinahagi ang balita na buhay ang kanyang asawa. Iniuugnay nila ang kanyang naunang paningin bilang resulta ng post-traumatic stress. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, dumating si Izumi at sinubukang ibunyag ang pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, pinipigilan siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib, na pagtanto niyang hindi niya kayang tumulo ang kanyang mga luha. Ibinunyag ng kanyang ama na nawawala ang ina niya, na ikinagulat ni Izumi, at iniuugnay ng kanyang ama ang nakaraang insidente sa isang potensyal na bangungot. Sa kabila nito, iginiit ni Izumi na ang kanyang ina ay pinatay ng isang halimaw. Humihingi ng paumanhin ang kanyang ama sa pagtalakay nito sa telepono at tinangka itong iwaksi bilang maling pananaw. Nang si Izumi ay nagsimulang magpaliwanag tungkol sa mga parasites, ang kanyang ama ay nanginginig at hiniling sa kanya na huminto. Kasunod ng pag-uusap, pinili ni Izumi na manatili sa isang malapit na inn upang maging malapit sa kanyang ama. Natuklasan niya na si Hayase, ang babae mula sa bangka, ay anak ng tagapangasiwa. Sa gabi, ipinaalam ni Migi kay Izumi ang tungkol sa isang bagong kahinaan dahil sa pagkukumpuni niya kay Izumi. Kailangan na niyang matulog ng 4 na oras bawat araw. Sinabi ni Izumi na natutulog naman siya dati, pero nilinaw ni Migi na iba na ngayon. Mananatili siyang tulog sa buong 4 na oras nang hindi nagigising, kahit na malapit na ang panganib. Kinabukasan, binisita ni Izumi ang kanyang ama sa ospital. Nagdadala siya ng mga magazine at pahayagan at nagpapalipas ng oras sa labas, nagbabantay habang natutulog si Migi. Sa panahong ito, dumating si Hayase at nakipag-usap sa kanya, tinanong niya kung may girlfriend ba siya, ngunit nanatiling tahimik si Izumi.
Inalertuhan siya ni Migi sa isang kalapit na parasites na nag-udyok kay Izumi na tanungin si Hayase ng mga direksyon patungo sa dalampasigan, at itinuturo niya siya sa isang tuwid na landas. Sumusunod sa isang direktang landas, mabilis siyang tumakbo ng mabilis, at nang napadpad siya sa isang mataas na pader, madaling lumundag si Izumi dito, na nagpatuloy sa kanyang pagtugis sa parasites. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang figure sa harap niya ay hindi ang kanyang ina ngunit isang ganap na naiibang tao. Ipinakilala ng lalaking ito ang kanyang sarili bilang si Ma'am Oro, at habang sila ay nag-uusap, isang nakagugulat na paghahayag ang lumabas. Sinasalamin ng kwento ni Ma'am Oro ang nangyari kay Izumi, siya rin ay nagbabahagi ng isang kakaibang koneksyon sa isang parasites na nagngangalang Jo. Hindi tulad ng matagumpay na integration ni Migi, naging magulo ang pagtatangka ni Jo na makalusot sa utak ni Ma'am Oro, ang isang pagbagsak mula sa isang bangin patungo sa dagat ay nakagambala sa proseso. Sa isang kahangahangang twist ng kapalaran, si Jo ay tumira malapit sa leeg ni Ma'am Oro, isang maniobra na nagailigtas ng buhay na nagligtas sa kanilang dalawa mula sa pagkalunod. Pagkatapos nitong pagkikita, sina Izumi at Ma'am Oro ay pumunta sa rooftop ng ospital. Pagkatapos, ibinahagi ni Izumi ang masalimuot na mga pangyayari ng kanyang sariling mga karanasan, na nagpatibay sa isang bond sa pagitan nila na lumalampas sa kanilang pinagsamang pakikibaka. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Ma'am Oro habang ipinahahayag ang kanyang kwento. Si Jo, ang kanyang laging nagbabantay na parasites, ay nagpapahayag ng pagkalito sa natatanging tugon ng tao. Lumalalim ang empatiya ni Ma'am Oro para kay Izumi, na nag-udyok ng alok ng tulong. Ang taginting ng kanilang ibinahaging karanasan ay pumupuno kay Izumi ng isang pakiramdam ng koneksyon na hindi niya inaasahan, isang kislap ng pag-unawa at pakikipagkaibigan. Sa pagsapit ng gabi, ang binagong komposisyon ni Migi ay nagbibigay kay Izumi ng mga kahangahangang pisikal na kakayahan, na nagbibigay daan sa kanya upang may sagawa ang mga athletic feats ng may kahangahangang kadalian. Gayunpaman, pinag-iisipan ni Izumi ang posibilidad na ang mga fragment ng kakanyahan ni Migi ay nakarating sa kanyang utak na posibleng dahilan para sa kanyang kawalan ng kakayahan na lumuha simula nung interbensyon sa pagpapagaling ni Migi sa kanya. Sa sumunod na araw, habang nagmumuni-muni nakatagpo muli ni Izumi si Hayase. Hinahanap niya ang kanyang pananaw sa kanyang sangkatauhan, at ang kanyang perceptive na tugon ay nagpapakita ng isang sulyap sa kanyang panloob na nararamdaman. Sa pag-alis ni Hayase, nakatanggap ng tawag si Izumi mula kay Ma'am Oro. Ang pangangailangan ng madali ang pagkilos ay kinakailangan sa sitwasyon habang tinutukoy ni Ma'am Oro ang lokasyon ng isang parasite. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Ma'am Oro, inutusan siya ni Izumi na tumakas patungo sa kaligtasan. Ibinunyag ni Ma'am Oro ang kanyang lokasyon, isang kalapit na mountain pass na nagudyok kay Izumi na pumunta sa kanyang lokasyon. Gayunpaman, habang sila ay naglalakbay, ang pagkapagod ni Migi ay nananatili, na nagudyok sa isang hindi inaasahang pagbabago sa isang talem. Si Ma'am Oro naman ay natrap sa gilid ng isang bangin, at lumabas ang ina ni Izumi sa ilalim ng kontrol ng isang parasite. Mukhang mapanganib siya at pinupuntirya niya ang utak ni Ma'am Oro at nagsimulang umatake. Si Jo, ang parasite sa loob ni Ma'am Oro, ay kumikilos na naikipaglaban sa ina ni Izumi. Gayunpaman, ang kahinaan ni Ma'am Oro ay nagiging maliwanag, hindi siya kasing lakas ni Izumi at nahihirapan siyang pigilan ang mga atake ng ina ni Izumi. Sa gitna ng pakikibaka, gumawa si Jo ng isang mahalagang obserbasyon, ang ina ni Izumi ay nakatutok sa isang partikular na target. Sa kabila ng pagsisikap ni Jo na ilihis ang mga pag-atake, nasugatan si Ma'am Oro at nahulog sa bangin, duguan at malapit ng mamatay. Biglang dumating si Izumi sa pinangyarihan, at si Migi ay naging isang talem. Nang makita siya, nagulat ang parasite na kumokontrol sa katawan ng kanyang ina, na naniniwalang wala na si Izumi. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang paningin kay Izumi, at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ngunit ang mga bagong natuklasang reflexes at liksi ni Izumi ay tumulong sa kanya, na nagbibigay daan sa kanya na dalubhasa na makaiwas sa kanyang mga pag-atake. Sa gitna ng laban, nirecognize ni Izumi ang kanyang pinahusay na reflexes at sinasamantala ang pagkakataong pahinay ng kanyang kalaban, pagkatapos ay inatake niya ang mga galamay ng kalaban. Gayunpaman, nang malapit na niyang gawin ang huling pag-atake, napansin niya ang isang peklat sa katawan ng kanyang ina, isang matinding paalala ng kanyang pagkatao. Nag-alangan si Izumi na umatake, at sinasamantala ng parasites ang pagkakataong atakihin siya.
Sinusubukang bumangon ng ina ni Izumi, at nang aatakihin na niya si Izumi, isang hindi inaasahang twist ang nangyayari. Isang sorpresang pag-atake mula sa likod ang naghagis sa katawan ng kalabang parasites sa dagat. Ang labanan ay pumabor kila Ma'am Oro at Jo, at ang mabilis na pag-iisip ni Jo ay nagligtas kay Ma'am Oro sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang mahahalagang bahagi ng katawan, na pumipigil sa isang nakamamatay na welga. Kahit na kinokontrol ng kalaban ang katawan ng ina ni Izumi, naniniwala si Ma'am Oro na hindi dapat si Izumi ang nagtapos ng kanyang buhay. Kasunod ng matinding labanan, nagpaalam si Izumi kay Hayase at muling nakasama ang kanyang ama. Sa isang heart-to-heart moment, tiniyak niya sa kanyang ama na nagtatagal ang pagmamahal ng kanilang ina sa kanya kahit sa kalagayan nito ngayon. Nagtataka sa paghihirap ng kanyang ina, nalaman ni Izumi mula sa kanyang ama na mabuti nang natapos agad ang lahat ng mabilis na iniligtas siya sa sakit. Dahil sa pagod sa kanyang pakikilaban, si Izumi ay biglang nakatulog habang nakikipag-usap sa kanyang ama. Samantala, sa isa pang eksena, naramdaman ni Nakana at Saturday Umi ang presensya ni Izumi sa malapit. Tinawag ni Saturday Umi ang kanyang pangalan, na nagudyok kay Izumi na tumalikod at ipakita ang kanyang bagong looks. Sa isang nakatagong lugar, ang hitsura ni Rika ay nagbago, at ang kanyang tiyan ay lumaki. Nagtalaga siya ng bagong partner upang subaybayan si Izumi, na kinikilala ang kanyang banta at ang kanyang potensyal na halaga. Samantala, si Kana naman ay makikitang naglalakad kasama ang larawan ni Izumi sa kanyang telepono. Kapag nilapitan siya ni Mitsui, ang lumalalang selos nito ay nagtulak sa kanya na tanungin ang nararamdaman ni Kana para kay Izumi. Sa kabila ng kanyang pagtatanong, mariing iginiit ni Kana na wala siyang pakialam sa kanya at lumayo. Nang maglaon, hinihintay ni Mitsui si Izumi sa labas ng paaralan at dinala siya sa kinaroroonan ng dati nilang pinaglabanan. Si Mitsui ay nagtanong tungkol sa relasyon ni Izumi kay Kana na nakatanggap ng pagtanggi bilang tugon. Sa kabila ng pagtatangka ni Izumi na umalis, biglang umatake si Mitsui. Gayunpaman, madaling umiwas at binalaan siya ni Izumi laban sa pagpapatuloy ng labanan. Nagpatuloy si Mitsui, na humahantong sa isang labanan kung saan mahusay na iniiwasan ni Izumi ang mga pag-atake ni Mitsui, at si Izumi kalaunan ay nagawang pabagsakin si Mitsui. Di nagtagal pagkatapos ng paghaharap, dumating si Saturday Umi sa paghahanap kay Izumi, na nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan. Tiniyak ni Izumi sa kanya na okay ang lahat, at nagsimula silang dalawa sa paglalakad ng magkasama. Sa kanilang pag-uusap, biglang tinanong ni Saturday Umi kung siya ba talaga si Izumi na kilala niya, kung saan tumugon si Izumi sa isang panunukso na paraan, na nagtatanong kung siya din ang tunay Saturday Umi na kilala niya, na nagdulot ng isang ngiti mula sa kanya. Pagdating sa bahay, napansin ni Izumi na umiinom ng alak ang kanyang ama at pinayuhan siyang kumain na lang, gayunpaman, tinanggihan ng kanyang ama ang mungkahi. Nang sumunod na araw sa paaralan, napansin ni na Izumi at Saturday Umi ang tungkol sa kanyang mas mataas na pandama, na nagpapaalerto sa kanya sa isang malapit na aksidente. Sa pagsisiyasat, natuklasan ni Izumi ang isang naghihirap na aso sa bingit ng kamatayan, at dinala niya ang aso sa isang parke upang gugulin ang mga huling sandali doon kasama si Saturday Umi. Habang magkasama sila, napagmamasdan ni Saturday Umi ang kapansin-pansing pagbabago ni Izumi. Gayunpaman, ang kanilang pakikipag-ugnayan ay tumatagal ng napakalungkot dahil ang aso ay pumanaw. Itinapon ni Izumi ang katawan ng aso, ipinaliwanag na ito ngayon ay walang buhay na laman. Ang reaksyong ito ay nagpagulat kay Saturday Umi, at ang kanyang mga luha ay nagpapakita ng kanyang emosyonal na nararamdaman. Ipinahayag niya na ang Izumi na nakikita niya ay tila iba, at biglang umalis si Saturday Umi. Naguguluhan, humingi si Izumi kay Migi para sa kanyang insight, at iminumungkahi ni Migi na ang kanyang mga aksyon ay kahawig ng isang parasite kaysa sa isang tao. Sa pagmumuni-muni dito, nagpa siya si Izumi na parangalan ang aso sa pamamagitan ng paglilibing nito sa parke. Sa paaralan, inaalerto ni Migi si Izumi tungkol sa isang bagong parasite. Nakapagtataka, ang parasite na nagngangalang Hideo ay lumapit kay Izumi, ipinakilala ang kanyang sarili at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging kaibigan niya. Habang pareho silang pumapasok sa mga klase sa pisikal na edukasyon, sinubukan ni Izumi na makisama sa mga karera sa track at field, ngunit walang kahirap-hirap na nangunguna si Hideo, na nagpapagulat sa lahat maliban kay Izumi, na nananatiling hindi nagulat.
Pagkatapos ng mga karera, nag-usap ng pribado sina Izumi at Hideo. Inihayag ni Hideo na pinalitan ni Rika ang kanyang pangalan at ipinaliwanag ang matagal na niyang pag-iwas sa pananakit ng mga tao. Naghahanap siya ng paraan para magsama ang mga tao at mga parasites. Gayunpaman, biglang sumabad si Migi, hinimok si Izumi na itigil ang pag-uusap at umalis. Mamaya, kapag sila na lang, kino-question ni Izumi ang naging ugali ni Migi. Inamin ni Migi na oras na ng kanyang pagtulog at hindi niya maaaring ilantad ang kanyang kahinaan kay Hideo. Naramdaman ni Kana ang presensya ni Izumi at gumagalaw patungo sa kanya, ngunit habang papalapit siya, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Hideo na napagkakamalang si Izumi. Naintriga dito, hinawakan ni Hideo ang kanyang braso para magtanong pa. Sa sandaling iyon, dumating si Izumi at nagbigay ng banta, binabalaan si Hideo na layuan ang kanyang mga kaibigan. Tiniyak sa kanya ni Hideo na hindi siya naghahanap ng away, at napansin niya ang mahinang estado ni Migi. Kasunod ng insidente, inanyayahan ni Kana si Izumi na sumama sa kanya, at pumayag siya. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, nakasalubong nila si Saturday Umi, at dumadaan siya nang hindi kinikilala ang mga ito. Nang maglaon ng gabing iyon, binago ni Hideo ang kanyang hitsura sa ibang tao at nagpanggap na tinutulungan ang isang nawawalang babae. Dinala niya siya sa isang liblib na lugar at nagpatuloy sa pag-atake at kinain siya. Kinabukasan, nagkrus ang landas ni Hideo at Kana, dahil sa takot, sinubukan ni Kana na tumakas ngunit aksidenteng nabangga si Mitsui. Nakuha nito ang atensyon ni Mitsui sa pagkabalisa ni Kana na nag-udyok sa kanya na harapin si Hideo at dalhin siya sa isang banyo. Sa loob, mabilis na pinabagsak ni Hideo si Mitsui sa isang suntok na nagbabala sa kanya na iwasan ang karagdagang gulo o harapin ang malalang kahihinatnen. Paglabas ng banyo, nakita ni Hideo si Yuki, at halatang may gusto ito sa kanya. Nang maglaon, sa silid-aralan, ipinaalam ng kanilang classmate kay Yuki na naobserbahan niya ang kanyang pag-sketch kay Hideo sa kanyang notebook. Namula si Yuki bilang tugon, at mapaglarong binanggit ng kanyang classmate ang kagupuhan ni Hideo na inihalin tulad dito sa pagkakaroon ng pinagawang mukha, at pinag-iisipan ni Yuki ang mga sinabi ng kanyang classmate. Sa ibang banda, ang ama ni Izumi ay nakikipag-usap sa mga opisyal ng pulisya. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpapanatili ng lihim tungkol sa pagkakaroon ng mga halimaw, sa takot na ang pagbubunyag ng naturang impormasyon ay maaaring mag-trigger ng malawakang panik. Isang opisyal ng pulisya ang nagpakita ng isang sketch sa ama ni Izumi, na naghahanap ng kanyang kumpirmasyon kung ito ay tumpak na kumakatawan sa hitsura ng nilalang, at kino-confirm ng ama ni Izumi ang katumpakan sa drawing. Sa isa pang eksena, natuklasan namin na ang pulis na responsable sa paggawa ng larawan ng parasite ay ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Yuki. Si Yuki ay lihim na sinusulyapan ang drawing habang ang kanyang kapatid ay natutulog. Gayunpaman, kaagad siyang nagising, kinuha ang notebook at sinabing ang nasa drawing ay mga halimaw na napapanood sa TikTok. Ipinakita ni Yuki sa kanyang kapatid ang larawang ginawa niya tungkol kay Hideo, nagtatanong kung may napansin siyang kakaiba sa mukha ni Hideo. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na lalaki ay walang nakikitang kakaiba at nakitang normal ang hitsura ni Hideo. Nang sumunod na araw, muling nakita ni Yuki si Hideo. Nasaksihan niya ang isang baseball na lumilipad palabas sa field, at tinamaan ang ulo ni Hideo at gumawa ng butas sa kanyang ulo. Nakapagtataka, nang ang miyembro ng baseball club ay nagtatanong kung okay lang siya, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Hideo na ayos lang siya at agad na pinagaling ang kanyang ulo bago umalis na iniwan si Yuki sa estado ng pagkatakot. Sa ibang pagkakataon, nakatagpo ni Izumi si Saturday Umi at sinikap niyang linawin na wala siyang koneksyon kay Kana. Gayunpaman, ang kanyang pakikipag-usap kay Saturday Umi ay ginambala ni Migi, na nagpaalam sa kanya ng mapanganib na sitwasyon ni Hideo na tinambangan ng grupo ni Mitsui sa labas ng paaralan. Sa takot sa posibleng pagdanak ng dugo, si Izumi ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan nang wala ang kanyang backpack, at dumating sa tamang oras. Pinayuhan ni Izumi si Hideo para sa kanyang mga aksyon, na inaakusahan siya ng pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, sinagot ni Hideo na siya ang biktima bago umalis ng mahinahon. Inutusan ni Izumi ang grupo ni Mitsui na hayaan na lang si Hideo at bumalik sa paaralan, kung saan naghihintay si Saturday Umi dala ang kanyang backpack. Gayunpaman, muling lumitaw si Hideo ilang sandali, tinanong si Izumi tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa paghadlang sa mga bullies.
Tinatanggihan ni Izumi ang anumang pagkakasangkot sa kanila, at agad na pinaalis ni Izumi si Hideo. Tinanong ni Saturday Umi si Izumi tungkol sa hindi pagkakasundo niya kay Hideo, kung saan binansagan siya ni Izumi bilang isang baliw. Ang paghahayag na ito ay nag-iwan kay Saturday Umi na dismayado, na nag-udyok sa kanya na ipahayag ang kanyang pagkabigo at lumayo. Nang maglaon, habang nasa banyo, pinag-iisipan ni Izumi ang kanyang kamakailang pag-uugali, na sumasalamin sa kanyang mga aksyon. Si Migi, ang kanyang kasamang parasite, ay nag-aalok ng mga salita ng pampatibay loob, na binanggit na si Izumi ay umunlad bilang isang species at na kung kinakailangan, susuportahan siya ni Migi upang mabawi ang kanyang dating pag-uugali. Nang sumunod na araw, muling nakita ni Yuki si Hideo, at nasaksihan niya ang pagbabago ng kanyang hitsura, na nagpapatunay sa kanyang mga naunang obserbasyon at naalala niya ang sketch ng kanyang kapatid, at nagpa siyang magtanong patungkol sa nilalang. Sa bahay, inihayag ng kapatid ni Yuki ang kasalukuyang kaalaman tungkol sa mga parasites, na binibigyang diin ang kanilang panganib at ang kanilang pagkahilig sa pagkonsumo ng mga tao. Gamit ang impormasyong ito, nagpa siya si Yuki na harapin si Hideo sa art room. Matapang niyang sinabi sa kanya na alam niya ang lahat at hinihiling sa kanya na ihinto ang pananakit ng mga tao, biglang nakaramdam ng puot si Hideo at nagpas siyang patayin siya. Samantala, ipinaalam ni Migi kay Izumi na agresibo na naman si Hideo. Sa pagpapasya na kumilos, umalis si Izumi sa kanyang silid-aralan upang hanapin si Hideo. Samantala, mahusay na hinarap ni Yuki ang pag-atake ni Hideo, at iniiwasan ang pag-atake nito. Binato siya ni Yuki ng isang bote ng pintura, na nagdulot ng malubhang pinsala kay Hideo. Gamit ang distraction na ito, tumakas siya sa bintana at ligtas na nakababa. Natuklasan ng dalawang estudyante at isang guro ang karahasan ni Hideo sa pasilyo, nang matugunan ng isang malungkot na kapalaran, ang mga guro at estudyante ay mabilis na lumikas sa paaralan habang patuloy ang pag-aalsa ni Hideo. Napagtanto ni Izumi na nawawala ang si Saturday Umi, kaya tumungo siya sa ikatlong palapag upang hanapin siya. Sa gitna ng kaguluhan at walang buhay na mga katawan, nabawi niya ang kanyang composure sa tulong ni Migi. Nahanap ni Izumi si Saturday Umi at ang kanyang mga kaklase, ngunit ang kanilang takot ay humantong sa kanila upang tumakas at maging biktima ni Hideo. Determinado na protektahan si Saturday Umi, ginagabayan siya ni Izumi mula sa panganib at tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Dumating ang mga pulis sa paaralan upang harapin si Hideo, ngunit isa-isa niyang pinupuksa ang mga ito. Nagpa siya si Izumi na harapin ang sitwasyon sa kanyang sarili niyang mga kamay at hinarap si Hideo sa isang kalapit na rooftop. Sa pinagsamang lakas, binato niya si Hideo, na ginawang donut ang kanyang katawan at tinapos ang pagbabanta. Kasunod nito, pinagtatalunan ng gobyerno ng Japan kung ibubunyag ang impormasyon tungkol sa mga parasites. Tinatalakay nila ang isang paraan upang makilala ang mga ito, bunutin ng isang buhok, dahil ang mga buhok ng parasites ay bahagi ng kanilang mga selula, at kapag inalis, nagsisimula silang gumalaw. Sa kalaunan, ipinakilala ng pamahalaan ang isang bagong paraan ng pagbati sa kakilala gamit ang paraang ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Lumipas ang ilang araw. Si Kana ay nanonood ng balita sa kanyang cellphone. Nakita niya si Izumi mula sa malayo at lumapit sa kanya, sinusubukang bunutin ang isang hibla ng kanyang buhok bilang pagsubok. Napansin ni Izumi ang kanyang pagtatangka ngunit hinayaan siyang kunin ang buhok nito, na itinatago niya sa isang panyo. Nagpalitan sila ng maikling pag-uusap, at pinaalalahanan siya ni Izumi na huwag lumapit kapag naramdaman niya ang presensya nito. Sa susunod na eksena, isang parasite na nagngangalang Gado na pumapasok sa isang hideout ng Yakuza ay mabilis na tinatalo sila ng isa-isa, at hanggang ay nagulat sa kanyang hindi kapani-paniwalang bilis at lakas. Pagkatapos ng masaker, ang tanging nakaligtas ay nagtatanong sa kanyang mga motibo, at ipinaliwanag ni Gado na sinusubukan lamang niya ang kanyang mga kakayahan. Si Gado pagkatapos ay nagbago ng kanyang hitsura, umalis sa eksena, at sumama sa kanyang kasama sa isang kotse bago makipagkita sa kanyang boss na si Takeshi. Sa ibang eksena, ang relasyon ni Izumi kay Saturday Umi ay lumalaki habang sila ay nagpapatuloy sa mga panonood ng pelikula at nagpapalipas ng oras sa parke, at ang kanilang araw ay nagtatapos sa isang halik sa kanyang pintuan. Samantala, si Kana, na naghahanap pa rin kay Izumi, ay hindi inaasahang nasaksihan ang kanilang halikan bago umalis. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang huling pabor na hihilingin kay Izumi.
Nang sumunod na araw, makikipagkita si Izumi kay Kana sa isang lokasyon malapit sa kanilang eskwelahan. Naramdaman ni Migi ang pagtitipon ng maraming mga parasites sa paligid na nag-udyok kay Izumi na mag-imbestiga. Natuklasan niya na si Takeshi, isang parasite na ipinakilala kanina, ay tumatakbo para sa alkalde kasama ang ilang iba pang mga parasites bilang kanyang mga tagasunod. Napansin ni Gado, ang makapangyarihang parasite, si Izumi ngunit itinuring siya bilang hindi isang banta. Dumating si Kana sa lokasyon, ipinaliwanag na pinili niya ito dahil malapit ito sa kanyang tahanan. Nagkaroon sila ng isang pag-uusap kung saan inihayag ni Kana ang kanyang kakayahang makadama ng mga tao bukod kay Izumi, na nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi na si Izumi. Sa loob ng kanyang silid, binalaan siya ni Migi na huwag magbunyag ng higit pang impormasyon kay Kana, dahil maaaring makompromiso ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, pinili ni Izumi na tulungan parent siya kahit anong mangyari. Samantala, si Kana ay nagsimulang magkaroon ng mga panaginip na nagtatampok kay Izumi bilang kanyang tagapagtanggol laban sa napakalaking mga kalaban, na nagpapahiwatig ng kanyang lumalaking damdamin para sa kanya. Pagkalipas ng mga araw, inayos ni Izumi ang isang pulong kasama si Kana sa isang abandonadong gusali, na tinitiyak na tulog si Migi. Ibinahagi niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga parasites. Tumugon si Kana na may bahagyang pagkadismaya, na umaasang mas kapanapanabik ang kanyang mga ipapahayag. Pagkatapos ay ipinagtapat niya kay Izumi na maaari niyang makilala siya mula sa iba pang mga parasites, na nag-aalok sa kanya ng katiyakan. Pagkaraan ng ilang sandali, namasyal si Izumi kasama si Saturday Umi, habang palihim silang pinagmamasdan ni Kana. Gayunpaman, nagising si Migi at napansin ang mga kilos ni Kana. Pagka-uwi ni Izumi, ipinaalam ni Migi sa kanya na ang kakayahan ni Kana ay tumindi, na nagpapahintulot sa kanya na maglabas ng mga katulad na wave sa isang parasites. Ang paghahayag na ito ay nag-aalala kay Izumi, at inamin niya na nagbahagi siya ng impormasyon tungkol sa mga parasites kay Kana, at casual na inamin ni Migi na mayroon na siyang kutob tungkol dito. Nagtataka, tinanong ni Izumi si Migi kung maaari niyang ipakita ang kanyang sarili kay Kana. Pagkatapos talakayin ang mga potensyal na panganib at benepisyo, sumang-ayon si Migi. Nang sumunod na araw, hinanap nila si Kana, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ni Migi ang presensya ng isa pang parasite sa malapit. Samantala, naghahanda si Kana na salubungin si Izumi, pinaikot-ikot ang kanyang buhok sa kanyang daliri. Mamaya sa kalye, nararamdaman niya ang presensya ni Izumi gamit ang kanyang mga kakayahan, at pumunta siya sa abandonadong gusali na pinuntahan nila noong nakaraang araw. Ngunit sa pagdating niya, siya ay natakot nang matuklasan ng isang parasite na lumalamon sa isang katawan. Siya ay tumakas sa takot, ngunit nang malapit na siya sa labasan, nakita niya si Izumi. Pagkatapos bigla siyang sinaksak ng parasite gamit ang isang talem na nag-iwan sa kanya na nasugatan. Nag-alab ang galit ni Izumi, at inutusan niya si Migi na pangasiwaan ang depensa habang diretsyong aatakihin niya ang parasite. Sa isang malakas na galaw, sinisira niya ang puso ng parasite gamit ang isang braso at inihagis ito sa dingding. Pagkatapos ay niyakap niya si Kana sa kanyang mga bisig, nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa isang panaginip na napanaginipan niya, ngunit nakakalungkot, siya ay pumanaw dulot ng kanyang mga pinsala. Ang buhok na minsan niyang pinaikot-ikot ay dumula sa kanyang daliri pagkatapos niyang banggitin ang kanyang panaginip. Lumipas ang ilang araw, along nababalisa si Izumi sa libing ni Kana, isang malungkot na kaganapan na nagpapabigat sa kanyang puso. Pagkatapos ng seremonya, umalis siya sa lokasyon, ngunit ang kanyang landas ay hindi inaasahang hinarang ni Mitsui. Sa kanyang galit, si Mitsui ay nagpakawalan ng pag-atake kay Izumi, na hinihiling na malaman kung bakit hindi niya pinrotektahan si Kana, pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi naluluha si Izumi at nagdududa kung tao ba talaga siya. Dahil sa kanyang galit, gumanti si Izumi sa pamamagitan ng paglapat ng isang malakas na suntok sa mukha ni Mitsui. Mabangis niyang iginiit na hindi na siya ganap na tao at hinarap ang realidad kung gaano kadaling alisin ang mga buhay. Puno ng halo-halong emosyon, pumunta si Izumi sa isang kagubatan, nakikipagbuno sa kanyang panloob na damdamin. Kino-question niya ang sarili niyang kalmadong kilos at pinag-iisipan kung nakontrol na ni Migi ang kanyang isip. Sa kanyang pagkabalisa, pinilit niyang iuntog ang kanyang ulo sa isang puno, ngunit pinakiusapan siya ni Migi na itigil na ang pananakit sa sarili. Sa isang sandali ng pagsisiyasat, kinikilala ni Izumi na ang kanyang sariling dugo ay nananatiling pula pa naman sa ngayon.
Makalipas ang ilang araw, nagpupulong ang grupo ni Takeshi upang talakayin ang mga kamakailang kaganapan, kabilang ang parasite na tinalo ni Izumi. Nasa proseso sila ng pagtatatag ng mga ligtas na zona kung saan makakakain ang mga parasite nang hindi nagbabanta. Kabilang sa mga ito ay si Rika, na kilala ngayon bilang Tamir, na nakikilahok bilang bahagi ng grupo ng alkalde. Ibinahagi niya ang paksa tungkol kay Izumi na humihimok sa kanyang mga kapwa parasite na huwag siyang saktan pansamantala. Kinagabihan, bumalik si Rika sa kanyang tirahan kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang yaya kasama ang kanyang anak na umiiyak. Sa isang nakakagulat na pagpapakita ng kontrol, si Rika ay lumapit at bumulong sa bata na tumahimik kaagad, na nagpakalma sa bata. Ang yaya ay nagulat at natakot kaya agad na umalis sa takot. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Rika sa isang pribadong detective na nagngangalang Shiro. Kinuha ni Rika ang kanyang serbisyo upang imbestigahan si Izumi ng malapitan. Gumawa sila ng plano upang subukan ang mga kakayahan ni Izumi sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang grupo ng mga individual upang salakayin siya. Walang kahirap-hirap na tinataboy ni Izumi ang kanilang mga pag-atake, habang patuloy na sinusubaybayan at dinadokumento ng detective. Kasunod ng pagsubok, nakipagpulong ang detective kay Rika at iniulat na ang lalaking si Izumi ay nagtataglay ng mga kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Rika ang tugon ng detective at nakatuon ito sa isang partikular na pagtatanong. Tinanong niya kung may napansin siyang kakaiba sa kanang kamay ni Izumi, kung saan negatibo ang sagot ng detective. Ang hinala ni Rika ay napukaw sa tugon na ito, na nagpaisip sa kanya na si Izumi ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago. Kalaunan ng gabing iyon, binisita ni Izumi ang lokasyon kung saan namatay si Kana, lingid sa kanyang kaalaman ay iniimbestigahan siya ni Shiro. Ipinaliwanag ni Izumi kay Migi ang kanyang dahilan sa muling pagbisita sa lugar na ito, dahil ayaw niyang kalimutan ang kalungkutan ng pagkawala ng isang kaibigan. Sinimula ni Shiro na may hawak na kamera ay nirecord ang eksena. Napansin niya ang isang anomalya sa kanang kamay ni Izumi, ngunit bago siya makapag-imbestiga pa, naramdaman ni Migi ang presensya ng isang intruder. Sa pagtatangkang salakayin si Shiro, humiwalay si Migi sa braso ni Izumi, na sinugatan ang binti at braso ng detective. Gayunpaman, ang distansya mula kay Izumi ay nagpapahina sa pag-atake ni Migi, at ang detective ay nagkaroon ng pagkakataon upang makatakas na iniwan ang kanyang kamera. Biglang inantok si Migi na naging dahilan upang siya ay makatulog, na nagbibigay kay Shiro ng pagkakataong tuluyang makatakas ng hindi seryosong nasaktan. Sa pag-uwi, nalaman ni Izumi at Migi na matagal na silang sinusundan ng detective. Sa takot na baka isiwalat ng detective ang kanyang nakatagong sikreto, si Izumi ay labis na nababalisa. Nang sumunod na araw, ang pagkabalisa na ito ay humantong sa kanya na pumasok sa paaralan sa isang estado na parang napa-paranoid, pakiramdam na siya ay sinusundan lagi. Dahil sa mga damdaming ito, nakita niyang tinatrato siya ng kanyang mga kaklase na parang halimaw, na nag-udyok sa kanya na biglang umalis sa paaralan at umuwi. Mula sa kaligtasan ng kanyang balkonahe, napansin ni Izumi ang detective na sinusubaybayan pa rin siya. Gayunpaman, sa sandaling napansin niya, ang detective ay nagmamadaling tumakas sa eksena. Pagsapit ng gabi, nakipagtagpo si Izumi kay Saturday Umi sa isang parke, na nagdulot ng isa pang argumento tungkol sa kanyang pagbabago. Bagamat pinag-iisipan niyang ibahagi ang buong katotohanan sa kanya, sa huli, pinipigilan niyang gawin iyon, na iniwan si Saturday Umi na nadismaya. Sa ibang eksena, si Rika ay nakipagkita sa detective, mahigpit niyang iginiit na dapat na itong huminto sa pagtatrabaho para sa kanya, ngunit ang detective ay naninindigan, na gustong malaman ang buong pagkatao ni Izumi. Pagkatapos ay papaalis na si Rika sa eksena, at habang papaalis siya, nagpupumilit ang detective na ipahayag ang kanyang mga iniisip, na nagpapasaya kay Rika. Mamaya sa kanyang bahay, tumawa ng tumawa si Rika, na pagtantong nagsisimula na siyang makaranas ng mga emosyon ng tao. Ang detective ay bumalik sa kanyang bahay at natagpuan ang kanyang anak na babae na natutulog ng payapa. Nagpasya siyang magbuhos ng inumin para makapagpahinga. Pag-uwi ng kanyang asawa mula sa trabaho, nagpahayag siya ng pagkabahala tungkol sa pagkakasangkot nito sa mga mapanganib na bagay. Samantala, bumalik si Izumi sa kanyang bahay kung saan nagmungkahi si Migi ng isang plano na magtrabaho kasama ang detective. Para magawa ito, nangangailangan sila ng tulong, kaya nakipag-ugnayan sila kina Ma'am Oro at Joe para sa kanilang tulong.
Habang nagpupulong sa rooftop ng isang gusali, tinatalakay nila ang plano sa kanilang mga kasama, at ipinakita ni Miggy ang imahe ng detective para makabisado ni Joe. Kinabukasan, tinulungan ni Ma'am Oro si Izumi na subaybayan ang kinaroroonan ng detective. Sinadya ni Izumi na hayaan ang detective na sundan siya sa isang sulok ng kalye, na nagpapakitang inaasahan niya siya. Hawak ang braso ng detective, isinakay siya ni Izumi sa isang kotse ni Ma'am Oro. Nagmaneho sila patungo sa isang liblib na lugar kung saan ibinahagi ni Izumi ang kanyang buong paglalakbay simula nang makilala niya si Miggy. Ang detective pagkatapos ay nagmumungkahi ng isang kontrobersyal na ideya, at si Izumi ay dapat maging isang eksperimento upang tulungan ang sangkatauhan at posibleng isakripisyo ang kanyang sarili. Naging matindi ang reaksyon ni Miggy at Joe laban sa panukalang ito. Ipinaliwanag ni Miggy na si Izumi ay nahaharap na ng mga maraming hamon, na humantong kay Izumi na matanto ang lumalagong empatiya ni Miggy sa kanya. Kasunod ng kanilang talakayan, ibinunyag ni Miggy na ang individual na kumuha ng detective ay isa ring parasite, na iniiwan ang detective sa pagkabigla. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, nakatanggap si Izumi ng tawag sa gabi mula kay Rika, at nagayos siya ng meeting sa rooftop ng unibersidad. Kinabukasan, pareho silang tumungo sa rooftop pagkatapos dumalo si Rika sa isang genetics lecture, kasama ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Rika kay Izumi na ang mga parasites ay naghahanap ng isang paraan upang mapayapang mabuhay kasama ng mga tao. Gayunpaman, muling lumitaw ang galit ni Izumi, na nagmumula sa ginawa ng parasite na humantong sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang pagtawa ni Rika ay nagudyok sa galit ni Izumi, na humantong sa kanya upang takutin siya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang mga estudyante sa rooftop na nagudyok kay Rika na umalis sa eksena. Makalipas ang ilang araw, kumuha si Shiro ng isang investigador na bubuntot kay Rika. Napansin ng investigador na may kasamang lalaki si Rika bago sila maghiwalay. Habang sinusundan ang lalaki, napagmasdan siya ng investigador na nakikipag-date sa ibang babae at kalaunan ay nakarating sa isang parking lot. Gayunpaman, kapag sinubukan ng investigador na lumapit, natuklasan niya ang isang malungkot na pangyayari. Ang babaeng kasama nito ay patay na, at ang lalaki ay nahayag na isang parasite. Dahil sa problemang nagpa siya ang detective na humingi ng tulong kay Izumi. Magkasama silang pumunta sa parking lot kung saan namatay ang investigador at ang babae sa isang kalunos-lunos na pangyayari. Habang naroon, naramdaman ni Izumi ang amoy ng dugo, ngunit si Miggy ay namagitan, na nag-aalerto sa kanila sa presensya ng isang parasite. Nagtago sila sa isang sulok at naghihintay sa pagdating ng parasite. Sa lalong madaling panahon, lumitaw ang parasite kasama ang isang magandang babae, na tila nagbabalak na saktan siya. Sa kabila ng pag-iingat ni Miggy, humakbang pasulong si Izumi at hinihiling na huminto ang parasite sa paggawa ng masama. Mabilis na napagtanto ng babae na ang taong kasama niya ay isang halimaw at sinubukang tumakas, ngunit ang parasite ay naglunsad ng isang pag-atake at napaslang ang babae. Dahil sa pinaghalong galit at determinasyon, hinarap ni Izumi ang parasite sa labanan kasama si Miggy. Samantala, itinala ng detective ang matinding labanan, na namangha sa hindi kapani-paniwalang bilis at husay ng parehong mga mandirigma. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Miggy ay nakakuha ng kalamangan, na nagdulot ng matinding pinsala sa parasite. Sa kalaunan, naghatid si Miggy ng isang huling nakamamatay na pag-atake na nagtatapos sa buhay ng parasite. Pagkatapos ng matinding labanan, inamin ng detective kay Izumi na pakiramdam niya ay hindi niya na kayang magpatuloy sa pagsisiyasat sa mga parasites. Ibinigay niya kay Miggy ang memory card mula sa kanyang kamera para sirain at nagpaalam kay Izumi, piniling umatras sa sitwasyon. Samantala, tinatalakay ng grupo ni Takeshi ang mga kamakailang kaganapan na kinasasangkutan ng detective at Izumi sa insidente sa parking lot na nakagambala sa kanilang feeding area, na nagresulta sa pagkamatay ng isa sa kanila. Kinikilala nila ang panganib na dulot ni Izumi, hiniling ni Rika na kung aatakihin nila siya dapat ang katawan niya ay nananatiling buo para sa kanyang pagsusuri. Inatasan ni Takeshi si Gado sa isang misyon na humarap kay Izumi, at nagpaalam sa kanila si Gado na tatapusin kaagad ang misyon ng kanyang tauhan. Kinabukasan, nagtungo si Izumi sa paaralan, ngunit inalertuhan siya ni Miggy na may 3 parasites na papunta sa kanila. Umalis siya sa lugar ng paaralan upang maiwasan ang paglalagay ng sinuman sa panganib. Sa isang residential area, ipinaalam ni Miggy kay Izumi na kailangan niya ng 4 na oras na pahinga dahil inaantok siya.
Para makabili ng oras, sumakay si Izumi ng taxi papunta sa isang liblib na lugar. Doon, nakatagpo niya si Mike, isang parasite na napansin ang mahinang signal mula sa kanang kamay ni Izumi, taliwas sa sinabi sa kanya tungkol sa lakas ni Izumi. Napagtanto ito ni Izumi at kumari pa siya ng takbo. Bagamat sa simula ay mukhang mabagal si Mike, nagawa niyang maabyutan si Izumi ngunit nakakuha ito ng maikling kalamangan at narating ang isang kalsada. Gayunpaman, muling lumitaw si Mike sa likod ng isang van, na nagpapakita na siya ay bahagi ng isang mas malaking grupo. Nang matapos ang 4 na oras na pahinga ni Miggy, nagising si Miggy at tinasa ang sitwasyon, na nagpapakita na ang iba pang 2 parasites na humahabol sa kanila ay bahagi ng katawan ni Mike. Ginagawa nitong mas malakas si Mike, armado ng maraming blades kumpara sa isang karaniwang parasite. Habang nagpapatuloy ang labanan, nakita ni Miggy ang kanyang sarili sa isang dahado laban kay Mike dahil sa tumaas na lakas at maraming blades ng mas malaking parasite, at nagawa ni Mike na sugatan si Izumi gamit ang kanyang mga talem sa panahon ng labanan. Napagtatanto na ang ulo ni Mike ang kanyang control center, si Miggy ay gumawa ng plano at inutusan si Izumi na papuntahin si Mike sa kagubatan. Doon, ginagamit ni Izumi ang mga puno bilang mga hadlang laban sa kanyang mga pag-atake. Siya ay matalinong nagmamanyobra sa paligid ni Mike, umiiwas sa kanyang mga pag-atake at naglunsad ng isang counter-attack na sa kalaunan ay tinalo si Mike. Gayunpaman, naramdaman ni Miggy na si Mike ay naglalaman ng hindi 3 kundi 5 mga parasites sa loob ng kanyang katawan. Ang utak sa likod ng grupong ito ay ipinahayag na si Gado, na mabilis na nakipaglaban kay Izumi ng may pambihirang bilis at lakas. Bilang tugon, umatras si Izumi papunta sa kalsada, at sa tulong ni Miggy, nagawa nilang sumakay sa isang dumadaang truck. Gayunpaman, si Gado, ay nagpabago sa hugis ng kanyang binti na nagpapahintulot sa kanya na makahabol gamit ang kanyang kahangahangang bilis. Nang malapit ng maghatid ng isang nakamamatay na pag-atake si Gado, namagitan si Miggy, na naging dahilan upang mabangga si Gado ng isang paparating na truck, na nagligtas kay Izumi at Miggy. Samantala, umuwi ang detective at natuklasan ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang asawa at anak na babae. Humingi ng tulong, nakipag-ugnayan siya sa pulisya, at ipinaalam sa kanya ng police inspector na alam nila ang tungkol sa mga parasites at hinihikayat siyang ibahagi ang kanyang kaalaman. Ang detective gayunpaman ay nangangailangan ng ilang oras upang i-proseso ang lahat, at humiling ng isang tahimik na lugar. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng isang note na may pangalang Rika at nawala. Sa gitna ng mga kaganapang ito, pinagmamasdan namin si Izumi habang pinalitan niya ang kanyang kasuotan at nagsimulang kumain ng masarap na pagkain. Kasunod nito, agad niyang kinontak ang kanyang ama, pinayuhan itong lisanin ang kanilang tirahan dahil sa nalalapit na pagdating ng nilalang na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Sa ibang eksena, inilipat namin ang aming focus kay Rika na naglalakad sa kahabaan ng kalye. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharap siya ng mga miyembro ng grupo ni Takeshi na may mga hinala tungkol sa kanyang intensyon. Bilang resulta, gumawa siya ng isang matalinong plano na pangunahan ang 3 kaaway na parasite sa isang luma at abandonadong gusali. Pagdating sa loob, gumamit siya ng mapanganib na taktika sa pamamagitan ng paghahati sa sarili sa 2 bahagi. Ang isang bahagi ay pumapasok sa katawan ng isang kaaway, inaagaw ang kontrol sa ibabang bahagi nito at nagiging sanhi ng pagkamatay nito mula sa loob. Pagkatapos ay sumugod siya sa katawan ng babae kasama ng trio ng mga parasites na nauwi sa pagkapatay ng isa pang kaaway. Pagkatapos ginulat ni Rika ang pinakahuling kaaway, pinuksa ito at tinapos ang pagbabanta. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay at nalaman na kinuha ng detective ang kanyang anak. Nag-iwan siya ng note na nagtuturo sa kanya na makipagkita sa kanya sa Hakari Park. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak, nakipag-ugnayan si Rika kay Izumi at hiniling na makipagkita sa kanya sa parehong parke dahil mayroon siyang mahalagang bagay na ibabahagi. Kasunod nito, hinarap ni Rika ang detective sa parke. Tinutuya niya siya, na sinasabing hindi niya talaga mauunawaan ang sangkatauhan or ang lalim ng pagiging magulang. Sa isang nakakagulat na pangyayari, sinubukan ng detective na ihagis ang sanggol mula sa observation deck. Mabilis na tumugon, inatake siya ni Rika gamit ang isang talem, iniligtas ang kanyang anak ngunit naging sanhi ng pagbagsak ng detective sa kanyang kapahamakan. Ilang sandali pa, dumating ang police officer kasama ang kanyang team. Natuklasan nila ang detective sa kanyang mga sandali ng kamatayan, na nagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon.
Inilarawan niya si Rika, na nakasuot ng puti, nakayakap sa kanyang sanggol, na parehong nabahira ng dugo ng detective. Sa kanyang huling hininga, ipinahayag niya ang kaginhawaan na hindi niya sinaktan ang inosenteng bata. Samantala, nag-cruise ang landas ni Izumi at Rika, na nagsabi ng isang revelasyon na ang mga parasites ay maaaring mabuhay ng hindi nambibiktima ng mga tao. Si Rika rin ay nagbabala sa kanya tungkol sa kakilekilabot na banta ni Godo, pinapayuhan siya laban sa pagharap sa mapanganib na parasite. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil sa hindi inaasahang pagdating ni Officer Harama. Nang mapagmasdan na tumutugma si Rika sa paglalarawang ibinigay ng detective, pinagbabaril siya ng mga pulis. Sa halip na tumakas, ginamit ni Rika ang kanyang buhok bilang isang kalasag para sa kanyang anak. Sa kabila ng sunod-sunod na putok ng baril ng pulis, nagpatuloy siya sa paglapit kay Izumi. Sa una ay nag-aalangan tungkol sa kanyang paglapit, nag-aalinlangan si Izumi nang gamitin ni Rika ang kanyang kakayahan na gawing hugis ang kanyang mukha sa kanyang yumaong ina. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng kanyang taos-pusong intensyon, na nag-udyok kay Harama na utusan ang kanyang mga opisyal na tumigil sa pagpapaputok. Ipinagkatiwala ni Rika ang kanyang sanggol sa pangangalaga ni Izumi, nakikiusap sa kanya na palakihin ang bata bilang isang normal na tao. Nang may matibay na pangako na pangalagaan ang sanggol, nakuha ni Izumi ang bagong pakiramdam ng responsibilidad. Sa isang nakakagulat na twist, nagpahayag ng pasasalamat si Rika at ikinwento ang kanyang kamakailang karanasan sa pagtawa, na kinikilala ang mga emosyon ng tao na naranasan niya. Makalipas ang ilang sandali, gumawa siya ng isang desisyon na manatili sa harap ng potensyal na pagtakas na humahantong sa kanyang pagkamatay. Ang walang pag-iimbot na pagkilos na ito ay nagpapagulo kay Miggy, dahil kaya sanang iligtas ni Rika ang kanyang sarili ngunit piniling manatili. Sa gitna ng nakakaantig na tagpo, humagulgol ng iyak ang sanggol. Sa sandaling iyon, inisip ni Izumi ang kanyang nakaraan at isang panaginip kung saan bumalik ang kanyang ina mula sa kanyang bakasyon. Dahil sa labis na emosyon, sa wakas ay hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha, na minarkahan ng isang makabuluhang emosyonal na tagumpay. Sa pagkamatay ni Rika, dinala ni Officer Harama si Izumi sa isang pasilidad na hinimok ng kanyang paniniwala na si Izumi ay nagtataglay ng kakayahang makakita ng mga parasites. Upang masubukan ang teoryang ito, ang isang eksperimento ay isinasagawa gamit ang isang lalaki na nagngangalang Gami, na maaaring makilala ang mga parasites sa isang sulyap lamang, at parehong nakaposisyon sina Izumi at Gami ng harapan sa eksperimento. Sa panahon ng eksperimento, may naramdaman si Gami na kakaiba sa loob ni Izumi. Gayunpaman, ayon sa kanyang pakiramdam, tinanggihan ni Gami ang paniwala. Kasunod ng paglilitis na ito, si Izumi at ang kanyang ama ay inalis sa paghihinala at hindi nakasama sa karagdagang investigasyon. Samantala, kumikilos ang gobyerno para maalis ang banta ng parasite. Ang pagsusuri sa katawan ni Rika at ng tatlong iba pang mga parasites ay humantong sa pulisya na naghinala na may koneksyon ito kay Takeshi. Nagudyok ito sa kanila na mag-strategize ng pag-atake sa pagtitipon ni Takeshi, na pinaghihinalaan na siya ang utak sa likod ng mga parasites. Nakipagsanib puwersa si Detective Harama kay Yomagi, na namumuno sa operasyon, at upang pahusayin ang kanilang mga pagsisikap iminumungkahi ni Harama na ilista ang mga kasanayan ni Gami sa pagtukoy ng mga parasites. Pagkatapos ng isang estratehikong pagpupulong, binisita ng officer si Izumi sa kanyang paaralan, hinihimok siyang makibahagi sa operasyon dahil sa kanyang malalim na pag-unawa sa mga parasites. Makalipas ang ilang araw, magsisimula na ang operasyon. Pinapalibutan ng mga law enforcement office ang gusaling tinitirhan ni Takeshi at Godo. Sa loob, tinitipon nila ang lahat sa pasukan, pagkatapos ay sistematikong inilikas ang mga sibilyan sa 7 grupo para sa sensor checks. Kapag ang isang parasites ay nakita sa mga tao, mabilis na aksyon ang gagawin upang maalis ito. Upang matiyak ang masusing pag-iingat, ipinadala si Gami para sa gawain. Habang sinisimulan niya ang kanyang tungkulin, naramdaman niya ang isang parasite sa katabing linya. Sa kasamaang palad, ang isang pulis ay nagkamali sa pagkilala sa isang tao bilang isang parasites at kalunos-lunos na kumitil sa kanilang buhay. Ang pagkalito na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa dalawang aktwal na mga parasites sa pila upang magsagawa ng isang pag-atake. Sa gitna ng kasunod na kaguluhan, ang sensor system ay nagkaroon ng kaunting pinsala. Samantala, sa loob ng gusali, maraming iba pang mga parasites ang nagsisimulang magpakita ng kanilang sarili.
Tinutulungan ng diversion na ito si Takeshi sa pagtakas sa ibang lokasyon. Isinasaalang-alang ni Yamagi na pumasok sa gusali, na nag-uutos na alisin ang sinumang hindi sumusunod sa kanyang mga utos, anuman ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kasama si Gami, sinimulan niya ang paghahanap para sa mga parasites, determinadong palabasin ang mga ito. Ang isa pang koponan ay nananatiling nakaistasyon sa pasukan, na nakahanda upang alisin ang anumang mga parasites na lumabas. Pagkaraan ng isang yugto ng panahon, humiwalay si Yamagi sa grupo ni Gami, na nagiging bihasa sa pagtukoy ng mga parasites ng mag-isa. Siya ay bumaril ng walang pag-aalinlangan sa sinumang makatagpo niya, na nagbibigay ng balanse sa pabor ng mga tao kaysa sa mga parasites. Nang maglaon, nag-cruise ang landas ng grupo ni Gami kay Gado. Dahil sa takot sa kanyang buhay, tumakas si Gami nang makita siya. Samantala, pinalibutan si Gado ng isang grupo ng mga pulis sa isang malaking bulwagan. Ang mga opisyal ay naglunsad ng sunod-sunod na putok sa kanya, ngunit ang maparaan na parasite ay binabalik ang mga bala sa kanyang kalamangan, na sistematikong umaatake sa mga officers. Kasabay nito, isa pang squad ang nagsasara sa lokasyon kung saan nakatago si Takeshi. Sa mismong sandaling iyon, humakbang pasulong ang alkalde at ibinahagi ang kanyang nakakatakot na paniniwala na ang mga tao ay mahusay sa sining ng pagpatay at, sa makatuwid, ang kanilang mga kakayahan ay dapat gamitin para sa higit na ikabubuti ng mundo. Ang kanyang ideya ay bawasan ang populasyon ng tao, na sinasabi niyang makakabawas din ng polusyon. Ipinapangatuwiran ni Takeshi na ang mga parasites ay natural na umaangkop sa hierarchy ng kalikasan, na kumikilos bilang isang pananggalang laban sa mga mapanirang gawin ng mga tao. Matapang niyang idineklara ang mga tao bilang ang tunay na salot sa planeta. Gayunpaman, ang mga salita ng alkalde ay biglang pinatigil ng mga opisyal na nagpaputok upang guluhin ang kanyang pananalita sa gitna ng kaguluhan. Sinuri ng isang opisyal ang nahulog na figure ni Takeshi at nadiskubre ang isang nakakagulat na pagtuklas, si Takeshi ay isang tao at hindi isang parasite. Sa isang mabilis na pagliko ng mga pangyayari, pumasok si Gado sa silid, pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ni Takeshi at sinasalamin niya ang pagiging misteryoso ng alkalde hanggang sa huli. Pagkatapos ng walang pag-aalinlangan, si Gado ay nagpakawalan ng isang marahas na gawain, walang awang pinatay ang mga pulis sa harap niya, na nagpapakita ng isang nakakatakot at walang kabusugan na uhaw sa dugo. Samantala, dumating si Gami at isang detective sa hallway na pinagganapan ng pinangyarihan, at ang detective ay naiwan sa pagkamangha sa kapahamakan na ginawa ng isang nag-iisang parasite. Bago makapag-react ang detective, sinamsam ni Gami ang sandali na may hawak na sandata na natagpuan sa sahig. Binaril niya ang detective at mabilis na umalis sa eksena. Sa ibang eksena, si Gado ay nagpapakita ng kanyang buong kapangyarihan habang siya ay walang kahirap-hirap na tumatapos ng maraming opisyal ng pulisya. Nag-cruise ang kanyang landas sa grupo ni Yamagi, at mabilis niyang tinapos ang dalawang miyembro na determinadong harapin ang banta. Si Yamagi at ang kanyang natitirang mga sundalo ay pumunta sa rooftop ng gusali. Gayunpaman, ang kanilang pagdating ay nagpapakita ng isang malungkot na katotohanan dahil patay na ang kanilang mga kasama. Lumabas si Gado, inamin na hindi siya naging maingat at dahil doon nakatamo siya ng pinsala sa labanan. Ipinaalam niya din kay Yamagi na siya na lang ang nag-iisang nabubuhay, na nagtatakda ng yugto para sa isang nakamamatay na paghaharap. Nagpakawalan ng madaming mga bala, tinangka ni Yamagi na ibagsak si Gado, ngunit ang liksi at husay ni Gado ay naging maliwanag habang siya ay walang kahirap-hirap na umiiwas sa pagsalakay, na nagpapakita ng kanyang superior na husay. Mabilis na lumiko ang mga talahanayan habang naglulunsad ng kontra-offense iba si Gado, na ginagawang lubos na malinaw na si Yamagi ay lubhang nahihigitin. Samantala, sa labas ng gusali, bumaba sina Izumi at Hirama mula sa isang sasakyan, na interesado sa mga ulat ng hindi pangkaraniwang bagay na bumabagsak mula sa langit. Habang nag-iimbestiga sila, natuklasan nila ang ulo ni Yamagi. Biglang sumulpat si Gado sa harap ni Izumi, naglabas ng nakakatakot na deklarasyon na sa wakas ay tatapusin na niya ang buhay ni Izumi, pero hindi sa sandaling ito dahil sa siya ay napagod sa labanan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, biglang umalis si Gado. Kinabukasan pagkatapos ng salungatan sa gusali, tumiindi ang pagkabalisa ni Izumi, dahilan upang makita niya si Gado sa lahat ng mukha na makasalubong niya. Nang maglaon, humingi siya ng comfort kay Saturday Umi, at niyakap siya. Gayunpaman, ang kanyang pagkabalisa ay humantong sa kanya upang hindi sinasadyang saktan siya.
Hiniling ni Saturday Umi sa kanya na bitawan ang kanyang pagkakahawak na nag-udyok kay Izumi na umalis. Sa gabi, nagtungo si Izumi sa isang parke kung saan kalaunan ay sumama sa kanya si Saturday Umi, at nagbabahagi sila ng isang sandali na magkasama. Pagkatapos ay inanyayahan ni Saturday Umi si Izumi sa kanyang walang laman na bahay, at sila ay gumawa ng isang bagay na gusto ng lahat. Pagkatapos, tinitiyak ni Saturday Umi sa kanya na nakaharap na sila dati ng mga hamon at malalampasan nila ang mga bagong hamon ng magkasama. Pinalalakas nito ang kumpiyansa ni Izumi, na pinasisigla ang kanyang kalooban na mabuhay. Lumipas ang ilang araw, at habang pauwi na si Izumi, naramdaman ni Migi ang panganib na papalapit, at ito ay si Gado. Pagkatapos, nagpasya silang iwasan ang humahabol sa kanila at sumakay sa isang kotse, gamit ang mga bagong nahanap na kasanayan sa pagmamaneho ni Migi. Ipinahayag ni Izumi ang kailangan nilang pumunta sa isang liblib na lokasyon, at iminungaki ni Migi ang mga bundok bilang kanilang destinasyon. Habang nilalalakbay nila ang isang mabundok na kalsada, sinusundan sila ni Gado gamit ang isang sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang sasakyan ni Izumi sa sasakyan ni Gado. Sabik na alamin ang kapalaran ni Gado, tinanong ni Izumi si Migi, na kinumpirma na buhay parent si Gado. Ang isang pagbabago ng diskarte ay kinakailangan, na humahantong sa kanila na pumunta sa isang liblib na kagubatan. Sa loob ng kakahuyan, binibigyan ni Migi si Izumi ng lighter na nakuha mula sa kotse. Pagkatapos ay humiwalay siya sa braso ni Izumi upang iposisyon ang sarili sa loob ng isang puno, na nakakagambala kay Gado sa isang paunang natukoy na sandali. Sumenyas si Migi kay Izumi, na naghagis ng sibat na may apoy sa dulo. Tumama ang sibat na may apoy sa tuhod ni Gado, na nag-udyok sa mga sel na maghiwa-hiwalay. Binigyan nito si Migi ng pagkakataon para sa isang pangwasak na pag-atake, ngunit ang kanyang unang pagtatangka ay hindi masyadong naging epektibo, at ang pangalawang pag-atake ay nahadlanggan ng mabilis na reaksyon ni Gado. Sa sumunod na pakikibaka, si Izumi ay namagitan upang suportahan si Migi, na nagtamo ng pinsala sa kanyang kilay mula sa pagganti ni Gado. Binalaan ni Migi si Izumi na panatilihin ang kanyang distansya at pagkatapos ay gumawa ng isang mahalagang desisyon, ang tumakas. Ipinaliwanag ni Migi na ang kanilang mga pagpipilian ay limitado, na iniwan si Izumi na walang pagpipilian kundi ang tumakas, at nagsisisi na iniwan si Migi. Ang mga alaala ni Migi kasama si Izumi ay pumupuno sa kanyang isipan, at nagpapasalamat siya sa hindi niya ganap na nakuha ang pag-iisip ni Izumi. Ang kanilang kakaibang ugnayan ay nagbigay daan sa kanila na maging tunay na magkaibigan, at habang nawawala ang presensya ni Migi inalala niya ang mga panahong kasama si Izumi. Sa gabi, nakahanap si Izumi ng bahay malapit sa isang nayon, at isang matandang babae na nagngangalang Mitsuya ang lumabas at pinapasok siya. Ginamo niya ang sugat ni Izumi at nag-alok sa kanya ng tirahan. Naging malapit sila sa mga susunod na araw, at tinatrato ni Mitsuya si Izumi na parang pamilya. Sa paglipas ng panahon, si Izumi ay nagsimulang managinip tungkol kay Migi sa ibang anyo. Ibinunyag ni Migi na kilala niya kung sino ang hinahanap ni Izumi, at nang magising si Izumi, napansin niya ang parang mata na istruktura sa kanyang kanang kamay, na pagtantong nandoon pa rin ang ilan sa mga cells ni Migi. Nang maglaon, binisita ng mga taga-nayon si Mitsuya at pinag-usapan ang tungkol sa isang nilalang na pumatay ng isang tao, at plano nilang magsama ng ilang mga hunters. Gayunpaman, naniniwala si Izumi na hindi matatalo ng mga hunters si Gado. Nagpasya siyang harapin si Gado mismo, at binigyan siya ni Mitsuya ng payo at isang kinakalawang na armas, at naghanda si Izumi na harapin si Gado. Pagkaalis ni Izumi sa nayon, pumunta siya sa isang malaking kagubatan. Doon ay natagpuan niya si Gado na mahimbing na natutulog. Naisipan ni Izumi na salakayin si Gado gamit ang isang kinakalawang na kutsilyo, ngunit si Gado, na nagising, ay nakaiwas sa pag-atake. Natakot si Izumi at nagtago sa mga palumpong, at ginamit niya ang malakas niyang pandama para iwasan si Gado. Si Gado ay tumingin-tingin sa paligid, sinusubukang hanapin si Izumi. Biglang bumaba si Izumi mula sa itaas na may dalang matulis na armas, ngunit pinigilan siya ni Gado at inihagis sa puno. Si Izumi ay wala ng armas ngayon pero sinubukan niyang salakayin parent si Gado gamit ang kanyang kamao, ngunit si Gado ay nag-counter-attack at pinadala si Izumi sa isang tumpok ng basura sa malapit. Naisip ni Izumi na baka siya ay mapatay, ngunit pagkatapos ay naalala niya na si Gado ay may isang kahinaan mula sa isang labanan sa nayon.
Kumuha si Izumi ng bakal na baras sa basurahan at sinaksak si Gado kung saan siya nasaktan noon. Si Gado ay nakaramdam ng matinding sakit, at sinubukang tumakbo palayo ni Izumi sa kagubatan, ngunit naabutan siya ni Gado. Nang akmang aatake na si Gado, nagising at pinrotektahan siya ng kamay niya na may mga sel mula kay Migi. Isa pang parasite ang lumabas sa katawan ni Gado at sumama kay Izumi, at si Migi pala iyon. Sinabi ni Migi kay Izumi na ang mga parasites sa loob ni Gado ay nag-aaway sa isa't isa dahil sa bakal. Ginamit ni Migi ang pagkakataong ito para talunin si Gado mula sa loob. Ngunit si Gado ay hindi madaling sumuko. Ayaw patayin ni Migi si Gado dahil pareho silang mga parasites, at hinayaan ni Migi si Izumi na magdesisyon. Noong una, ayaw ni Izumi na patayin si Gado dahil iniisip niya ang halaga ng lahat ng buhay. Ngunit nang maglaon, pinili niyang wakasan ang buhay ni Gado para protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Kinabukasan, nalaman ng matandang babae na si Mitsuya na natagpuan nila ang katawan ng halimaw. Napagtanto niya na tinalo ito ni Izumi dahil sa lumang kalaawang na itak mula sa kanyang bahay. Pagkatapos ng pakikipaglaban kay Gado, binago ng mga parasites ang kanilang pag-uugali. Nagsimula silang kumain ng mas kaunting laman ng tao at gumawa ng mas kaunting kapansin-pansing mga bagay. Nanaginip si Izumi kung saan muli niyang nakita si Migi. Sinabi sa kanya ni Migi na siya ay matutulog ng matagal dahil nanatili siya sa loob ni Gado na sobrang tigas. Nais ni Migi na iwan si Izumi gamit ang isang normal na kamay at kalimutan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Pero nang magising si Izumi, sinabi niya kay Migi na hindi niya ito makakalimutan. Isang taon pagkaalis ni Migi, gumugol ng oras si Izumi kasama si Saturday Umi sa isang parke. Tinulungan niya siya sa mga aralin mula sa mga klase sa unibersidad, dahil hindi nakapasa si Izumi sa entrance exam at susubukan niyang muli. Pagkatapos nilaibot nila ang lungsod, at inaakala ni Izumi na nakakita siya ng isang taong kilala niya, ngunit sa tingin niya ay guni-guni niya lang ito. Ngunit pagkatapos ay nakita niyang si Gami iyon. Sinubukan ni Izumi na sundan siya, ngunit niloko siya ni Gami at kinuha si Saturday Umi. Dinala sila ni Gami sa tuktok ng isang gusali kung saan may isang lalaki at isang babae. Nang makita ng lalaki si Gami na may dalang kutsilyo, sinubukan niyang pigilan ito, ngunit narinig siya ni Gami at pagkatapos ay pinatay ang babae sa harap ni Saturday Umi. Maya-maya, dumating si Izumi sa taas ng gusali. Hiniling niya kay Gami na palayain si Saturday Umi at sinabing gagawin niya ang anumang naisin ni Gami. Gustong malaman ni Gami kung bakit gustong kontrolin ang mga tao dahil naisip niya na ang mga tao ay sinadya upang patayin ang isa't isa. Gusto niyang malaman kung ano ang naisip ni Izumi dahil si Izumi ay kalahating tao at kalahating halimaw. Ngunit bago pa sila makapag-usap pa, sinabi ni Saturday Umi kay Gami na hindi niya naiintindihan ang mga tao at sinabi niyang gusto niyang makasama si Izumi. Pagkatapos ay sinubukan ni Izumi na iligtas si Saturday Umi, at itinulak ni Gami si Saturday Umi sa gilid at sinubukang saktan si Izumi. Ginagamit ni Izumi ang braso niya para pigilan ang kutsilyo at pinatumba si Gami. Sinubukan niyang iligtas si Saturday Umi, ngunit nadulas ito at nahulog. Umiyak si Izumi ngunit may nakita siyang kakaiba, at nakita niya sa isip niya si Migi. Sinabi ni Migi na mababait ang mga tao, sinabi niya kay Izumi na buhatin si Saturday Umi. Pagkatapos noon, napagtanto ni Izumi na hawak niya si Saturday Umi gamit ang kanyang kanang kamay. Tinulungan niya itong itaas at nagpasalamat kay Migi. Pagkatapos sinabi niya kay Saturday Umi na hindi niya talaga itinapon ang aso sa basurahan at kung paano niya ito nailibing ng maayos. Alam na ito ni Saturday Umi dahil kilalang kilala niya si Izumi. At ngayon naiintindihan ni Izumi na ang mga tao ay gustong makasama ang iba sa buong buhay nila.